2022. O, tingnan nyo ang gagawin nila rito, isisisi nila to sa, sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Ngayon, lahat ng infra, bigay mo. Lahat ng dokumento. Hindi ka na naawa dyan sa mga estudyante dyan, saka yung mga tao dito. Hindi mo ba sila iniisip? Putang ina mo, bakit ka nagbayad ng hindi complete? Yung findings dito. So, okay Ito yung findings to bigyan ako ng background para maintindihan ng gano'n. Background. Ayun na to si Vince, nabaliw na eh. 2021 budget proposal for 2022 sa previous administration ba ito? Doon niya sinimulan, palakpakan. Doon niya sinimulan. Walang kasalanan si Bongbong. Wala. Umpisa pa lang, niligtas niya agad si Bongbong. Bakit? 2021, past administration. Yun kaagad ang bukang bibig niya. Tingnan nyo. Sige, diretso. Previous DPWH, previous administration. Ni-reiterate niya talaga, previous. Wala kasalanan si Bongbong dito. Si Duterte may kasalanan. Pinondohan to for 96.5 million. Flood control. Okay. Totoo naman, kailangan naman talaga ng flood control dito. Kasi may community dito, may eskwela doon. So, ang sinabi ng community, talagang pag tumataas yung tubig dito, especially during the rainy season, binabaha sila. Okay. Pinondohan for 2022 budget, 2021. Talagang yun yung pino-point out niya eh. Wala siyang ibang gustong sabihin dito kundi kasalanan ni Duterte. Tangina nito, taga Duterte administration to Dating nasa administrasyon ni Duterte to ganyang kahudas ang mga yan. Okay. 2021, nagsimula na silang mag-procure. Nagpa-bid na sila. Early. Bid pa lang, walang procure. 2021, nagsimulang magpa-bid. Sige, ako na magpapaliwanag. Binadgetan 2021, di ba? Meron yung ngayon, nangyayari ngayon, yung nag-uusap-usap na yung tungkol sa budget para sa 2026, di ba? So 2021, budget para sa 2022. So ngayon, binadgetan para sa 2022, okay. Gagawin 2022, okay. Sino na presidente ng 2022? Si Bongbong, tama? Okay. Sino na ang naglagay ng bagong mga tao sa 2022? Kasi transition yan, 2022 election, 2022, uupo yung presidente. Hindi naman umupo yung presidente 2023. 2022, umupo yung presidente. Pag upo ng presidente, naglagay siya ng mga cabinet secretaries, tama? So that's 2022. Naglagay sila ng cabinet secretaries for 2022. 2021, ang trabaho ng nakaraang administrasyon, gumawa ng budget para sa 2022. Nagawa ng nakaraang administrasyon yung trabaho nila? Oo, kasi nga binadgetan itong flood control na ito noong 2021 kasi nga para sa 2022 gagawin. Kailan dapat matatapos yan? Sino na ang presidente pag natapos yan? Kasi kung ang nakalagay sa proyekto, ghost project, kasalanan ng nakaraang administrasyon. Pero kung ang nakalagay sa proyekto, flood control, 2022 dapat magsisimula yung flood control na yon project, tapos hindi nagawa, and then umabot ng 2025, ngayon nyo lang nakita sinong may kasalanan. 2022, kalahati ng 2022, iba na ang presidente niyan. Kung ang tapos niyan, presidente na si Bongbong Marcos, hindi ba dapat yung DPWH ni Bongbong Marcos yung nakakita kung ghost project yan o hindi? Ngayon, kasalanan ng nakaraang administrasyon na ghost project yan? Hindi. Kasalanan yan ng kung sino na yung administrasyon pag natapos yan. Kasi ang magbabayad yan, yung susunod na administrasyon na Tama? May budget na yan, so ang magbabayad yan yung susunod na administrasyon na. Kung ako yung bagong administrasyon, sinabi mo na may flood control dito, i-check ko, tapos ba? Alam nga naman sila Duterte mag-check nun, tapos na yung termino nila. Sasabihin nyo na naman, ganun din yan dito sa 2025. Hindi. Kasi from 2022, 2023, 2024, 2025, lahat ng ghost project dyan, ang masisisi mo talaga, yung pamahalaan, yung pumirma ng budget, si Bongbong Marcos. Bakit? Kasi siya ang presidente during that time. Ito 2021, presidente si Pangulong Duterte. Ginawa nila ng budget para sa 2022. Tama. Tapos 2022, sinimulang gawan ng proyekto. Nagpalit na ng administrasyon. Sinabi kompleto na. Naningil sa gobyerno. Yung nagbayad doon sa kontraktor, bagong administrasyon na, ba't kayo nagbayad? Nang hindi nyo sinecheck kung ginawa yung proyekto o hindi. Tapos isisisi natin sa nakaraang administrasyon. Yan yung sinasabi natin na mind conditioning ng mga hudas Hindi nila pinaliliwanag Procurement yon. Ang nanalo, St. Timothy.
Yung sinasabi niyang si Romando, yun yung dami ni Vizcaya. Okay, inamin na naman St. Timothy. ni Vizcaya yun sa Blue Ribbon. St. Timothy, ito din yung nakita natin sa Bulacan, ito din yung nakita natin sa Mindoro. 2022, January, inaward niya. At inaward. nagsimula na siyang, kuno. 2022, January January nag-start. So nag-start ng January, kasi ang eleksyon, Mayo Tapos mga June, upo na yung presidente, tama? Sila nung 2022. No, nung January 2022. Okay. October, nakalagay sa record, tapos na daw yung project. October, tapos na. Sinong presidente ng October? Si Duterte pa? Hindi, si Bongbong na. So kung natapos na ng October, anong gagawin ng contractor? Natapos na daw nila. Anong taon? 2022 din. Okay, kasi yun ang timeline. Tapos, nagbayad na sila, nagsimula na sila magbayad, at nag-fully pay sila January 2023. Sino nagbayad? Current Administration 2023. Ginawa ng current administration yung due diligence, yung pag-check kung nagawa yung proyekto o hindi. Ba't natin isisisi kay Duterte? Yung trabaho, sila nagsimula, sila nag-budget, yung tatapos ng trabaho, administrasyon nyo. Ba't isisisi natin sa nakaraang administrasyon? Sila lang naman ang nag-budget. Baka na naman sasabihin nyo, bakit sinisisi mo rin kay Pangulong Marcos yung 2025 budget? Sila lang naman ang nagplano. Oo nga, sila nga nagplano, pero sila pa rin yung administrasyon at nag-deliver ng mga plano na yun. Ito, ang nagplano, sila Duterte, ang nag-deliver, administrasyon nyo na Tinurn over sa administrasyon ninyo October. Dineclare na completed na January 2023 na ningil. January 2023, sinong presidente? Sino na ang DPWH secretary niyan? Bakit hindi chinek ng DPWH secretary? Kung tapos ba talaga, naniningil ka Dapat chinecheck mo, tapos ba yung proyekto? Hindi. Yan, patay tayo dyan. Sinabi niya, aminado naman siya na hindi pa tapos, partially completed lang daw. Pero ang pangako daw sa kanya, nung contractor, bayaran mo na ako ng buo, huwag ka mag-alala, tatapusin ko. Okay, ngayon, tinanong natin yung community. Meron bang project dito? Simula nung 2022 or meron bang gumagawa ng project dito nung 2022? At meron bang natapos dito kahit na konti man lang? Ang sagot nila, wala. And meron tayong pictures taken just 3 weeks ago, less than a month ago, from galing sa tulay na yon, na nakikita na wala talaga dito. So wala. May project na inapprove ang administrasyon ni Duterte na tumawid ng taon, tapos tinurn over sa DPWH under Marcos administration, ghost project. Sinabi, tapos na ng October, naningil ng January 2023, ngayon nyo lang na-check 2025. November, na ghost project pala yan. Sinong may kasalanan? Si Duterte o kayo? May kasalanan yan kayo. Pinabayaan nyo Ang may kasalanan yan, si Pangulong Marcos. Bakit? Tinanggal niya yung Presidential Anti-Corruption Commission Kung hindi sana niya tinanggal yun, di mayroong nag-iimbestiga aside from ombudsman, na ang ombudsman kasi mag-iimbestiga yan pag may sumbong. Itong Presidential Anti-Crime Commission ni Greco Bellica, talagang chinecheck nila isa-isa yung mga proyekto. Nakafocus nga sila sa DPWH kasi sabi ni Pangulong Duterte, yan ang pinaka-corrupt talaga na ahensya ng gobyerno under ng Office of the President. Yan ang pinaka-corrupt na talagang napakahirap linisin yan dahil napakagaling magnakaw ng mga tao dyan. Ginawa yung PACC specific talaga para doon at saka sa iba na rin siyempre, pero nakafocus talaga doon kasi ang daming ang tinanggal ng mga district engineer ni Pangulong Duterte noon tsaka mga congressman na pinangalanan nasangkot sa mga manomalyang proyekto di ba? Huwag niyo isisisi ka na naman ka sa umpisa pa lang nung statement, ang sinisisi na kagad sa kabila Okay lang kung 2021 yan natapos, 2021 sumingil, 2021 nalaman natin ghost project, hindi, 2022 natapos October, iba na presidente, 2023 naningil Bakit kayo nagbayad nang hindi nyo chinecheck kung tapos o hindi? Hindi natin yun pwedeng isisi sa nakaraang administrasyon, sir. Pinakita na namin sa inyo yun. Galing sa kapitan yun. Nagsimula lang ito, talagang gumawa yan yung sinasabi niya na meron na daw dati 3 weeks ago lang. At kinonfirm yan ng community. So ito ay ghost project na nasimulan, napondohan ng previous administration at na-carry over na lang ngayon, noong 2022. So, eksakto. Sumamin siya. Pinondohan, pero dahil nga magnanakaw yung bago, naging ghost nung bago. Kasi, kung babalikan mo, from 2021 pa atras, walang ghost.
Wala eh. 2022, paabante, meron eh. Ayan na nga oh. Kayo na ang umamin oh. Ano yan, tumawid yan sa taon ninyo. Tumawid yung responsibilidad sa bagong administrasyon ng DPWH. Tapos ghost, binayaran nyo sa panahon nyo. O, so sino may pagkakamali? Kayo o yung nakaraang administrasyon? So, kung ano yung nakita natin sa Bulacan, ako personally, nakakita na rin ako ng ganito na wala talaga, pero hinahabol na lang, nung pumutok to, itong isyong to, hinahabol, pinipilit habulin ni, yan, kung sino man yan, si St. Timothy yan, kung sino man yan, hinahabol na lang para kunyari may nagawa. Pero wala, ghost project talaga. At ito, papakasuhan na namin